In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mapanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang panalalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsasaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapas-tanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis. Na makita ng lahat, sila'y pawang nangingilas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakita ng ganito," sabi nila, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 4, sa paggunita kay Antonio Abad. Ang mabuting balita ngayong araw ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at ang kapangyarihan ni Jesus na magpatawad ng kasalanan. Ang pagkilos ng 4 na tao upang dalhin ang paralitiko kay Jesus ay simbolo ng matinding pananampalataya at pagkakaisa kahit naharap sila sa matinding hamon. Ang kanilang lakas ng loob ay nabunga ng milagro. Hindi lamang para sa paralitiko, kundi sa lahat ng nakasaksi. Sa panahong ito, madali tayong nadadala ng takot, pagdududa at kawalan ng pag-asa. Ngunit ipinapaalala ng Ebanghelyo na ang tunay na pananampalataya ay nagdadala ng pagbabago at kagalingan. Mga halimbawa sa ating panahon. Una, mga hamon ng kalusugan. Tulad ng paralitiko, maraming tao ang dumaranas ng sakit, pisikal man o emosyonal. Ang pagkakaisa ng komunidad upang magbigay ng suporta tulad ng mga outreach program o medical mission ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa pagkilos. Pangalawa, paghuhusga sa kapwa. Ang mga eskriba ay nagduda sa kapangyarihan ni Jesus sa ngayon. Maaring tumutukoy ito sa ating ugali. Nahusgahan ng iba nang hindi nauunawaan ang kanilang mga karanasan.
dapat nating alalahanin na tanging Diyos ang may karapatang maghusga, kapangyarihang magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin, lalo na sa mga nasaktan tayo. Gayunpaman, tulad ng ginawa ni Jesus, ang kapatawaran ay daan tungo sa kagalingan ng ating mga relasyon. Maraming pamilya ang naghihiwalay dahil sa galit at hindi pagpapatawad. Simulan natin baguhin ang ating mga puso sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pagbibigay ng kapatawaran. Ang paanyaya sa atin ng sulat sa mga Hebreo ay ang pumasok sa kapahingaan ng Diyos. Ngunit ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Ang pag-aalala ay hindi magdadala sa atin ng kapayapaan, ngunit ang pagtitiwala sa Kanyang plano ang magbibigay ng tunay na kapahingaan. Panalangin natin para sa buong sangkatauhan. Aming Panginoon, sa panahon ng kaguluhan, ipaalala mo sa amin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong kapatawaran at pagkakalinga sa aming kapwa. Alisin mo ang pag-aalinlangan sa aming mga puso at palitan ito ng pag-asa. At tiwala sa iyo, gabayan mo kami upang baguhin ang aming maling landas at tumindig muli ng may lakas ng loob upang maging saksi ng iyong pagmamahal. Amen. Excuse me. Paano natin mapapago ang ating pagkakamali? Magsisi at humingi ng tawad. Magdalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ito ang unang hakbang upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago ng ugali. Matutong magbigay ng halaga sa pananampalataya kaysa sa mga bagay na makamundo. Simulan ito sa simpleng gawain, pagmamalasakit at pag-aaruga sa kapwa. Pangatlo, pagkilos para sa kabutihan. Tulad ng mga nagdala sa paralitiko kay Jesus, tayo rin ay tinatawag ng gumawa ng hakbang upang maipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan, pagiging patas at pagpapatawad. Sa simpleng mga hakbang, may pakita natin ang ating pagmamalasakit at pananampalataya at mararanasan natin ang biyaya ng Diyos tulad ng paralitikong pinagaling ni Jesus. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!